I am your enemy, says the Lord of heaven's armies. Your chariots will soon go up in smoke. Your young men will be killed in battle. Never again will you plunder conquered nations. The voices of your proud messengers will be heard no more. Let us pray. Father God, thank you so much sa imong kaayog magrasya imong ibubog ka namo. Thank you that we can have the opportunity to hear your message, Lord God, because you have said already that you are in your house to meet your people, to talk to your people, and to bless your people, O Lord. So thank you so much that your presence will manifest among us and within us, and that your anointing, O God, will flow mightily, so that your message be delivered powerfully. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So please be seated. Now, the message of God this morning is when God becomes an enemy. Kung ang Diyos mahimong kaaway. So kung ang Diyos mahimong kaaway, pwede ang Diyos mahimong kaaway o atong taon karon unsay buhaton niya kung mahimo na siyang kaaway. Kay kung mahimo na siyang kaaway sa ato pa na siya buhaton nga di maayo. Diba? Apan kung when God becomes our friend, siyempre positive jud ang iyang buhaton towards ato. Pero kung ang Ginoo mahimo na usa ka kaaway, so unsay buhaton matud pa sa atong gibasa ganina, the second slide is naadyo negatibo. So it's I am your enemy. Kinsa giingnan niya? The Nineveh. Okay. Ang Nineveh is part sa Assyria. In fact, it is a capital sa ancient Assyria. Ang Nineveh is a capital sa ancient Assyria. So part siya sa Assyria. And then nasuko na si Lord sa taga Nineveh. Nganong nasuko man si Lord sa Nineveh? Unsa hinungdan? Kay nganong kung masuko ang Lord, kung nasuko si Lord na hinungdan, unsa hinungdan? Doon sa next slide, ang klase sa tao sa Nineveh. So, ang klase sa tao sa Nineveh is, where is now the great Nineveh? Asa naman karon ang bantugan ng Nineveh that then filled with young lions. So, ang Nineveh kuno, mura kuno og taguanan sa mga batanon nga leon. Then filled with young lions. Ang great Nineveh, ang bantugan nga Nineveh, mura kuno og taguanan den or langob nga puno sa mga young lions, mga batanon nga lions. So daghan gid ka sa leon. Ang leon manukob, upatay, babangis. It was a place where people like lions and their cubs walked freely and without fear. Ingana kuno ang dapit sa Nineveh. Dapit nga diin ang mga tao, mura kunog mga leon og sama sa ilang mga baby nga leon. Nga naglakaw-lakaw gawas ng ngawi kahadlok. Apan sila gikahadlukan. Kay sila man mga mantas man. Sumuuna nga sa diha sa Book of Jonah, sa ding gisugo ni Lord si Jonah nga moadto sa Nineveh kay walihan ang mga tao kay ingani lagi sila ka mga isog ka mga mangtas. Dungog man, nahisayod man, kabalo man si Jonah nga ingana ka mangtas, ingana ka isog mga tao sa Nineveh kay part bes Assyria. Assyria is not friendly nga country. So unsay nahitabo? Misibat si Jonah ni adto sa Tarshish. Pero bisan pag isibat siya, ang Dios gipadala gyud siya balik dito sa Nineveh. Kay kung kinsay suguon ni Lord, mao jud toy iyang suguon, di na siya manuguglain kung ikaw ang napusuan, kahit hindi katanggap-tanggap ng iyong puso at hindi magsasabi ang iyong nguso, wala ka pa rin magagawa. You have to obey. Ingana si Lord. Kung ikaw iyang gustuan na suguon, wala na kay choice. But i-rejoice na lang. Hello, i-rejoice na lang, ikatawa na lang, ikalipay na lang ka ikaw na pilian ni Lord. Hello, so nga na sa kabangis. Ha? Isa-isa, unsa sila kangilad nga tao. So, naghawod sila. Hawod sila. Walay maka-asdan nila, walay makasukol kay nga na sa kahawod. So, nagluoy ang tanaw ang Ginoo sa ilang gipangdaog-daog. Kaya tanaw na ito, unsa pagit sila ka ngilad. Next slide. So, sa verse 12, the lion tore up meat for his cubs and strangled prey for his mate. Ang leon kuno, syempre, kaon jud kuno siya og karne. Mukuan gid siya, tao mo patay gid siya para kuno nga
makakaon siya, umato na strangle pray for his mate. Atake kuno siya para gyud nga makakaon siya, mabuhi siya, gihatag pud sa iyang pares. He filled his den with prey. Punon jud kuno ng iyang puloy-anan yung dapit sa iyang mga kanang sa iyang bihag, sa iyang capture or prey, iyang dakpan nga kuan. His caverns with his plunder. So ingan na siya. Manukob siya. Para nga kaunon ug matod pakumbirahan. So ingan na sila. Manglupig sila, manguha sila sa uban, dili sila maluoy. Kita ba mong leon na luoy? Uy, leon na luluoy, ikaw makaluluoy, kita'y makaluluoy kung kita matukob sa liya. O gingana nga po na itong country sa Philippines. Ang mga manunukob, dili ka manunukob, nanukob na dyan. Ang mga leaders na nanukob na. Nanukob na sa kaban sa Pilipinas is nag-enjoy. Hintag sila malunok pa, no? Kaya aron nga makatilaw sila. Angay silang makatilaw sa Ginoo, kaya aron dili sila magdasa. So nga na sila, mura kung sa mga leon, mabangis. Mintaha, nang biktima sa mga kining pobre. Let's proceed to the next one. Another nga manta sila. In chapter 3, verse 1, gisaysay, unsay ilang dangatan. So what sorrow awaits Nineveh? Unsa ang kagulanan nga nagpaabot sa Nineveh? The city of murder and lies. Ang mga tao dito mamamatay tao. Ito sa to ilang, ano nang ilang, ang Broseg Leon, mamiktima sila, mupatay sila, muatake sila. The city of murder, syudad sa mamamatay tao, mupatay din siya, and lies, mga bakakon sila. She is crowned with wealth and is never without victims. Grabe nagikuno ang bahandi nila, umatod pa dili mo sugot nga wala ilang biktima. Kinang nanaagad sila mabiktima. Nahum means full of comfort. Ang ngalan nga Nahum nagpasabot nga full of comfort. So bisan tuod is kanang ingana kabangis ang mga katawan sa Nineveh. Pero naay comfort si Lord, ay kabalaka. Kay ako mo rescue ninyo. Hello. So ingana, kabalo si Lord kinsay nagbangutan sa kamangta sa dautan. O kabalo siya nga luoy ang mga nagbangutan tungod sa dautan. O mao lagi na sa diha ang mga nagbangutan. Mga malyupo si Ginoo. Ang Ginoo mo take place. Hello. Mo tikang ang Ginoo para nga manimalus. Let's proceed to the next slide. Okay. So Nahum is full of comfort. Nahum chapter 1, it is about the anger of the Lord against Nineveh. Ang Nahum chapter 1, because 3 chapters lang ang Nahum. Ang chapter 1, naghisgot ka na siya sa kapungot sa Ginoo against Nineveh. Hello, kainga na sila kadautan. And Nahum chapter 2, the fall of Nineveh, ang paghagsa sa Nineveh. And chapter 3, the judgment against Nineveh. So sa hinatagong na abot man taana. Because kung atong tan-awon ang palibot, naay kayo sama ani nga panghitabo. Amen. Hello. The fall of Nineveh. Unsang mga syudara karon, unsang lugar karon nahagsa na. Kay naay hinungdan, nasuko si Lord. Let's proceed to the next slide. Okay. Dito tabalik sa katong number 2 nga slide. Okay. So nga dinhi, ako ang inyong kaaway, says the sovereign Lord of armies. Kinsa ang kaaway? Mga katawan sa Nineveh, tungod silang kamangta, silang kadautan, nanglupig sila, nakabaton sila og daghang bahandi tungod sa pagpanglupig, sa ilang pagpangawkaw, sa ilang pagkadautan, dili makatarunganon ang ilang pag-asenso ug ang ilang pagdaog-daog sa mga biktima nila. Sumuo ni siya. Ang buhaton sa Dios kung siya mahimong kaaway siya. Your chariots will soon go up in smoke. In other version, your chariots will be burned. Di ba kung will be burned? Di ba kung musunog na-adji aso? In the English Standard Version, your chariots will be burned into smoke. So ang ilang karuwahi, ang ilang transportation, ang ilang pamaagi nga sakyanan,
alot kay di ba mo man ang sakyanan gyud sa kanang daang tuog daang tugon, wala pa man ang Rolls Royce, wala pa man tong mga unsa na Mercedes Benz unsa pa na diha nga mga sakyanan. So ang ilang sakyanan, ang ilang vehicles, ang ilang transportation matto pa nilod sunogon. Muna ang iyang i-judge. Kung siya masuko, naa siya'y buhaton nga dautan. Pero, sa nahitabo karon sa kasuko ni Lord sa atong palibot sa Philippines, wala niya gisunog, kundi gipalutaw sa tubig. Nagsapaw-sapaw, murag tarak-tarak. These things that happen that we saw in the social media, it's not about the love of God, but it's about the anger of God. Amen. Ang kapungot sa Ginoo. Muna sa ingon ni Lord, ayaw ka mo pagtigom og bahandi nga madugta, mawala, maut-ut, maanod sa baha, masunog sa kalayo. Unya, wala day pagpangalagad sino, wala investment sa gingharian sa Ginoo. Dili mo hatag sa Ginoo, dili magpakabana sa bulaton sa Ginoo, sa balay sa Ginoo, sa spiritual duties and responsibilities. Dagko kaayog mga bayronon sa mga sa mga utang, pero utang sa Ginoo wala na kana. Hello. So to, your chariots will soon go up in smoke. Ang inyong mga karwahe pagasunugon, and your young men ikaduha, kung ang Ginoo masuko, your young men will be killed in battle. So unsa matabo? There is a defeat. Mga matay ilang batanon nga mga lalaki will be killed in battle. Sa ato pa kung naay gira, kung naay guba, dili na sila magmadaugon. Tugutan ni Lord nga mapildi sila. So kung si Lord masuko, wala na tayo daog sa atong kaaway, kita'y madaog-daog. Amen. And that is also in connection sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14 is about the blessings when we obey the Lord. Ang kaaway na to, matud pa, sila mahadlok na to, usibat o kapito. Kung si Lord, kung i-obey na to ang pulong ni Lord. Pero gikan sa 15, paingon sa 40 kapin or sa tudapita, pila to ka verses, it's about sa mahitabo sa mag-disobey. Part ato, kung mag-disobey ta ni Lord, tugutan ni Lord ang kontra nga mo atake o pildi ta, dili ta magmadaogon, luoy ta. Why? Kung mag-obey ta, ma-friend ta ni Lord. Kung mag-disobey ta ni Lord, mahimot ang enemy ni Lord. So pwedeng ma-friend na to si Lord, anak adlaw, pwede po ma-friend na to si Lord, anak nga adlaw, ang enemy na to si Lord. Pwede dili. Pwede. If there is obedience, we become God's friend. If there is disobedience, we become God's enemy. Amen. Hello. So, naanay battle, naanay sana kung naay gira, kapildihan ang maangkon. Kung si Lord atong kontra. Nga naman, tugutan niyang kontra, sige, banat mo diha. Alam, kaya nagtagaan ni Lord o pamaaging ang kontra magbadaugon o pildido iyang gikontrahan. And then the third one, when God becomes an enemy, never again will you plunder conquered nation. Di na mo plunder. Di ba kung madaog? O kung mapildi na sila, ang ilang mga butang mo ay mailog sa kontra. Di na sila ka-plunder. So, sa manang plunder, that is about blessing. So, no more victory and no more abundance. Kay ang makadaog, maora may makabaton sa mga gamit sa ilang gipildi nga nasod. Kwaon nila ang mga gold, tanan-tanan ilang gusto kwaon. Ang yuta, ang tanan, ang balay, ang tanan nilang mga naipon, kwaon na sa nakadaog. So, kung ang Ginoo, mas mahimong ato ng kaaway, bisan pag mag-ampo tag kadaugan, wa lagi po'y pulos kaihatag ni Lord ang kadaugan sa atong kontra. Amen. Hello. So never again will you plunder conquered nations. So no more victories, no more abundance. But naanay unsa man kanihit. Naanay kulangon. Permi na magkulang, permi na naay kawadon. Nawala ang tanan nga ilang nangapundar. So sinaytabo karon. Wala na ibalay. Pati appliances. Kung bag-utong inutang nga sakyanan, ang housing wala pa na-impas, obligado silang mubayad sa ilang gi-applyan.
Hello? That is why, so, we should not let God to become our enemy so that ang tanan natong, ang atong kinabuhi panginabuhi, dili apektado. Sakto, dili. Amen. Atong kinabuhi panginabuhi, dili sakto. Bisan pag sige tag-ampo, sige tag-ampo. Kung naatay atraso ni Lord, remember kung naatay kaso, ato chong, ato bangon. Sa among training sa Lupon, nagitsgot ginabot kaso-kaso, unsaon pag settle sa kaso, unsay mga balaod, ug unsay buhaton nato, anak. So number 3, never again will you plunder conquered nations sa ato pa no more victories, di na sa magbadaugon, kay wala may kadaugan, wala na'y panalangin, no abundance. And then, ika-4, the voices of the proud messengers will be heard no more. Di na kuno, madunggan kuno, ang mga mensahero sa ilang mga mensahe. Wala na. I-cut off ni Lord ang information about messages. Wala na internet. Wala kurente. Sakto dili. Oh. The voices of your proud messengers will be heard no more. I-cut off ni Lord ang source of information. Because wala na po siya kadungog sa mga tao nga nagtuaw sa Ginoo. Gigamit ang gadget. Ala, sige lang sa kuan sa mga friendship, barkada, mga palalab. Si Lord wa nagnintaon. Will be a si Lord. So isa, the voices of your proud messengers will be heard no more. Wala na, dili na mawala na may madunggan. Let's proceed to the next slide. So, okay, sige pa dyan. Sige pa. Okay. Nga naman. Okay. Matod pa sa pulong si Ginoo. Nga naman nga mahitabo to. Sa, all this because Nineveh, the beautiful and faithless city. Ang Nineveh, ni gara sila, ni lambo sila, ni uswag sila, ni prosper sila, ni tsada ang ilang syudad. Pero ang gilabel ni Lord sa ilaha, pananaw sa mga tao, beautiful ilang syudad, progressive. Pero sa Lord, faithless city, walay pagtuo sila. Wala sila pagtuo sa Ginoo. Ang ilang pagtuo na ilang pagpaningkamot, nga mauswag sila, sikat sila, garbuso sila, nga naa sila aning mga sakyanan, balay, bisag asa sila mukaon, garbuso kay sila ana. Kaysa, sige, kaantamog inyong ipasigarbo. All this because Nineveh, the beautiful and faithless city, mistress of deadly charms. Apoy witchcraft dito. Grabe kuno kaayo ang deadly charms, mga magic. Oh, diba? Isa na. Naibog ang lalaki sa babae, iya na yung lumayon. Ang babae po naibog sa lumayon po niya. Suko si Lord. Di nakabubuton sa Ginoo ang natuman. Ang ilang kailibngon sa ilang unod. Mistress of deadly charms. Kung atong pugso na itong kaugalingon kay naibog ta kay gwapo lagi, remember, dagkan kay na biktimas gwapo. Yang ending dayon, pangit nga relasyon, pangit nga pamilya kay nahugno. Muna ayaw dyan mag-after ng gwapo-gwapo. Kanang maalamon nga tao. Amen. Ayun po, gagmain na lang po kung pangit. Pangit pa ka, di pagkatarong, ambot na lang po nimo. Hello? Amen? Hello? So, bahala, pa sa isa ka babae. Wala dyan ko, pastora, nangandoy, pa siya. So, wala dyan ko, sa batanon pa ko, pastora, daraga pa ko, dyan ko, nangandoy nga makabana ko, gwapo, bahalag, dili siya gwapo, basta kay di mapasma kong pamilya. O, kabalo siya madalag pamilya. That's wisdom. Masa man ang gwapo, nagubot yung pamilya. Di anakan ba kanya, di biyaan, nakatinirabang irresponsible, mura ba ni pag-graphic, bunak ba na ito anak? Oh, pero ganong responsible? Ay, kung gid spacing gid, kay dili lalim. Oh, di lalim. Hello? So, entice the nations with her beauty. Gwapa na kasi, gwapo kay kisanan, kagdato gud sila, gwapo man damit. Oh, alo, dili baya ang kinabuhi. Mahimo kang successful, pinagis may panamit, maayo pagdala sa panginabuhi kinabuhi. Amen.
sa iyang beauty, sa iyang pagdalag panamit. Wala tanang tanaw, unsa iyang wisdom para sa ginabuhi pagpadagas pamilya o pagpadagan sa trabaho. Napatay kang bata ka. Hello? Dili pa sagot nga gwapo na po ng dagan sa pamilya. Kanaagi na sa maturity, sa kasing-kasing una o pag-aplikar sa pulong sa Ginoo. Tanaw na to, ang atong ugma, dili kay tanaw na tong naong. Amen. Kay tanaw ni mo pirmi ang naong gwapo-gwapa ha. Unyang ending, pangit ng resulta, luoy kaita. Hello? So, entice the nations with her beauty. She taught them all her magic. Nagtudlo nga sige. Hello? Enchanting people everywhere. Sige, halik mo tiri, magkuan mo, magpahimalad mo, magpatagna mo. And then sa nga, kini bitang akong bana, kay natagna, giving, tabok ko mas dagat ang akong mabana. Inga ni Diyos kuno. Sa tinuod bito, no? Remember? Naaiga ko bang yawa? Hello? Oh, may nga tinuod lagi, no? May pagituhan na which kapag Ginoo ang pulos Ginoo ang gituhan. Tinusuko si Lord sa nga hitabo ni nga ingani hitabo sa inyo ha. Tungod kay mauni inyong sala. Isa-isa ni Lord ang ilang sala mo tong nasuko si Lord na imong enemy si Lord. Okay, let's proceed to the next verse. Sumuna human ako ganina ana nga God will burn the chariots, logo ni Lord. The young men will be killed in battle. No more victories, no more plunder, means no blessings. The voice of the messengers will not be heard. Di na madunggan ang mga mensahero. Kikikat off ni Lord ang source of communication because part na sa kasuko ni Lord. Wala pa'y kurente, wala pagkalulaay kay no? Wala na kay balay. Wala na kay gamit. Unya, wala na kay kurente, wala na kay tubig. Pagpataod pa to dili lalim kay pangitaan na mo kang papilis. Unya papilis kay naanod naman pud. Unya tong kwarta nga natago, naanod na pud. Lisod. Lisod jud kay magsugod. Kung si Lord nasuko na. Amen. Apan kung dili kaaway si Lord, wala gyud problema. Positibo gid ang tanan, wa tay kabalakan. Amen. Next, proceed. So, chapter 2, verse 13, man to ganun sa nehong. Ikaduhang na ingon na po si Lord. I am your enemy, Nineveh, says the Lord of heaven's armies. And now I will lift your skirts and show all the earth your nakedness and shame. Kung si Lord masuko, pakaulawan ka na sa tibok kalibutan. In what way? So, how God will do it? Kanakaroon, tibok kalibutan, makabalo sa Facebook, nga na nahitabo. Amen. So when God becomes our enemy, He will expose our shame. I-expose ni Lord ang atong kaulawon. Hukasan ta ni Lord. Hukasan. I will lift up your skirts. Di lang skirts, gihukas. Pati balay na hukasan. Ang tanang butang sa balay na hukasan. Ang tanang sa nina, hurot. Nasulat, wala. Nasulat. Sa Nineveh raman, nahitabo. Asa nahitabo? Sa Cebu. Asa padabita. Mabitong gapon sa udto, nag-live stream ko, gipadayin na ko ang vision or pananaw na ko sa Wednesday atong prayer meeting. Sa din nag-pray ta during sa prayer meetings about sa country na nato. Ang ipakita ni Lord sa ko, grabe good ka, lawong, ug lubog, nga suba, o yung tubig, nga lapad kay siya na, kadlukan gid siya. Kadlukan gid siya, dili gid siya ordinary. Lahi atong last month nagipadag ni Rose ako nga mga tubig is lahi. Katong Wednesday lahi. Sumuto nga ipadayag nako gahapon sa alas 12 kapin ko nag-live live stream and then na condition si Lord para sa to upat lang kabutang ang buhaton nato. Nga condition ni Lord kung ang akong katawhan maghambol kay isahay, hambugiran na lagi po hambugiro. Hello? Utukar na gina itong hambog. Masuko na gid si Lord. Wala man gani si Lord ng hambog. Hello? Si Jesus gani naghambog. So if my people will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, matod pa, if the people were humble themselves and seek my face,
and turn from their wicked ways and pray. Matud pa. I will heal their land. I will hear them. I will hear them and forgive their sins and heal their land. So kung buhato na sa tao, dili na may mong enemy, ta ni Lord. So naibuhato na to para dili ta may mong kaaway kontra ni Lord. Kung buhaton na nanto, napoy buhaton si Lord. Muna nga ko nga, ang typhoon, super typhoon, gitugot na ni Lord para ang upat kabutang kung ina makita, mahimutang na ta, di na ta mabalaka. Kaya di na to siya kaaway. Amen. Hello? So naa sa ato ang response sa iyang conditions. E di na to mahimo siyang kaaway. Di na to siya supakon sa iyang conditions, sa iyang gusto nga atong buhaton. Para kitang tanan maluwas, dili ta maamong. I will lift up your skirts and show all the earth your nakedness and shame. Hubuan ta mo. Sanhawasan ta mo, hukasan ta mo. So dili lang sa nina ang nahukas, ang tanan ang balay. Wala na mabilin. Wala na pilin. Bisa kung saan tog laban to ilang mga sanina nga gagwat po dito. Di na to pwede. Wala tanawa karon. Wala nagpakabana itong presidente. Wala po nadunggan na to tabang nga naman. Nga tabang sa Pilipinas, pati magdaghan na kwarta, religions man ang kwarta giskuta. Nga naman, partas kasuko si Ginoo. Nidungagan pa na to. Ganina. Na-message ihatag ni Lord. Ganina. In connection na ni. Asa na ito na po namin mabutang. Okay. Madumduman pa sila ng kutungan na ito. And then, when a student is enrolled in a school, he must attend classes where he enrolled to learn and earn units of the course he has taken. Mo-enroll gid siya, o kung ma-enroll na siya, mo-attend gid siya klase. In the spiritual aspect, when a believer or a Christian is enrolled in the kingdom of the Lord, he must attend church activities, church services, to learn and to earn units of faith in the course he has taken nga mao ang course nga Christianity. Hello? Mo attend of regular classes where he enrolled. Kay part na. Nang suko si Lord. Nga dili ta kada Domingo kasimba paganagana ra. Kamo gini ka nang ganahan mo nga kabalo mo sa inyong anak nga tagsa na mo eskwela. Ganahan mo dili. Okay ra sa inyo dili. Kung dili na okay nga kana nga pag education is needed gina siya, mas dili pud okay sa Lord nga irregular ta nga mo-attend sa klase diya sa panimbahon sa Ginoo. Sakto dili? Amen. Hello? A student, a wise student, a responsible student must attend classes where he enrolled. So kita nga believer, kita nga Christian, kinanglan must attend church activities and services regularly to learn and to earn units of faith. Amen. Maka-learn ta o mag-earn ta, makabaton ta o units of faith. Kitang tanan na ay faith, pero ang level sa atong faith is nag-differ ta. Amen. Hello. So muna, mahimo tang tanawa to sa diha nga si Jesus ang mga disciples si Jesus nagsakay sa bangka. Unya na sila si bangka naman naagi na sa water. Unya nagbagyo man. Si Jesus nagtulog-tulog dito sa tumoy sa bangka. Taranta na sila, hadlok na sila. Sa nagkadlok, hangtod nga ilang ipukaw si Jesus. Ngayon sa nga, Ginoong Isus, Master, wala pa ka nagkira, nagbagyo. Di pa kalma ni Jesus sa, be still. Di pa kalma ni ang, sa ni?
ang bagyo. O ni kalma ang bagyo, ni undang ang bagyo. Human na pagpakalma, unsig ingon ni Lord, pagkawala ni ngay pagtuo. Nangasaba si Lord, kaya wala sila pagtuo, pagpakalma. Sa pwede na ito nga, ilang ikuman nga, be still. Hello? Ikasabaan ni Jesus, wala sila pagtuo. Sa to, we have to attend classes to learn. We have to attend ta kaya para maka-learn ta. Diba? Attend ta klase para maka-learn ta. Mo-attend sa mga klase sa simbahan, pagtudlo sa simbahan, nga naman, para we can learn. Hello? Ano lang atong pagtuo is mo increase. It's our faith and courage and faith. Hope, ipa-increase na to. Mag-earn tag units na. So, basta ko si Lord, kung wala pa nag-increase ato sa pagkawala ninyo pagtuo, how long must I be with you? Hangtod kanus naman kung mag-uban-uban ninyo, ngawa pa mo'y pagtuo. Masuko si Lord kung wala tayo pagtuo. Hello? So muna nga, pakaulawan ko no, ni Lord ang iyang nga nahimong kaaway. Let's proceed to the next slide. Okay. So, ganina sa chapter 1, what sorrow awaits you, Nineveh. Grabe ang kagulanan nga nagpaabot ni Nineveh. Nga naman, mo na ni ang buhaton sa Ginoo when God becomes our enemy. Isa, hear the crack of whips. Isa, paminawa ang mga bunal nga diin crack. Nagliki-liki nga mga bunal. Ipamunal, itugutan bubunal sa makatawan dito. Ang kaaway, iyan hear the crack of whips, the rumble of wheels, ang hagunos sa mga ligid, kay na ang ilang gamit kay dili man kanang sana tatanilya man, chariots man, horses hooves found, ang mga tunog sa mga kabayo, and chariots clatter wildly. Grabe na gid ka makalilisan. Ang mga kontra nga nag-abot matud pa naa sila bunal, whips, bunal matud pa unya ang mga karwahe, ang mga sana horses or mga kabayo isog kay sanan wala na ginhina paspas gid gipadagan kay gipaabot ni Lord kay nasuko si Lord. Next verse. See the flashing swords and glittering spears as the charioteers charge past. Isa tanawa ang nagsiga-siga, nagsinaw-sinaw nga mga espada o matud pa glittering spears, kuyaw ka ay nagkinlaw-kinlaw nga mga sana spears nila or mga kining mga sana mga kining spears kanang pana as the charioteers charge past pasag samtang nga ang mga chariots at nagdadrive sa chariots gipiti padagan sa ilang mga karwahe. There are countless casualties, dili maihap nga mga biktima sa diyang mahitabo mo ipadangat na ni Lord kay nasuko na si Lord. Countless dili maihap nga mga biktima nga matay, heaps of bodies, nagpatong-patong nga mga lawas, so many bodies that people stumble over them. Matod pa ang mga lawas kuno halos tunog-tunuban na lang, nagpatong-patong. Kung si Lord masuko, wala na siya kalaway. Hello? Sumutong gahapon sa hangin ko nga, Lord, write a prayer. Let not this super typhoon nga uwan maka-affect sa worship service ugma. And God did answer our prayers. Ngayon po ka nagbaha naman lagi dito sa kuan. Tingin ko nga, kung mag-ulan, naapag dito tubig. Sus, magbanog. Sana magkapoy kay magbutas-butas kay ngon dito. Salamat sa Ginoo ni hubas pod sa kwarto diri. Gabi pa man to na hubas from CR, yung purag hubas-hubas na gamay kag gitubag sa Ginoo. Ngano man, as and it shall be given. Kung kita nahimong higala sa Ginoo, paminawon ta nagtubagon ta, pero kontra ta ni Lord, bahala ka diyan. Di ko maminaw nimo. Di ba? Ingan na siguroon ginato nga amigo na to si Lord aron permita ka hangyo. Amen. Hangyo ta anytime. Nya kung daghan ang iyang friends nga naghangyo ni Lord, dili gyud iya gipahamtang ang iyang kapungot. Hello? Kay bisan siya masuko. Zato, aya i-heal ni ang land kung buhaton sa tao ang iyang conditions. Heal. Amazing nga healing ang buhaton sa tong country kapag namang dakua ang igo. Unya, di ba ang balita
karon man ta to, adlaw mo landfall. Nagkaisbog-isbog ingon na po ko. Lord, ayaw sa in town. Pud. Kay, naapa ko schedule mo wali ang nagpatay. Oh. Mo gani, gitubag ni Lord. Ingko nga, hangya siya kung ayaw sa in town, Lord, kay mamugas pa ko ani. Naapay pugsan o niya sa gabi eh. Oh. Hello. Hangyo ko ni Lord sa to. Basta dili ka ta kontra ni Lord. Makahangyo ta. Kung makahangyo ta, dili gid siya makabaliban. Amen. Amen. Pero siguro na to, ang Ginoo di na to kaaway. Ayaw kay pagsupak-supak kay, mahimo lang tang kaaway. Kung magsupak-supak ta, kung di ta mo supak-supak, di kita mahimo ng kaaway. Hello? So, dili maihap nga mga casualties. Luoy town, ang mga pigiri, ang mga poultry, pating halas, wa na kasabot. Langon lang po siya kapit, sa asa naman eh. Ay, matong halas in town. Kay air, water, air, and land. Wa may problema nila. In town. Hello. Dako kay halas in town dito sa ni kuan pud in town sa tun amo tay. Ana. So inyan nagipadayeg ni Lord nga kung siya masuko delikado. Taghan gyud mga among ang atong mga kabtangan nga atong gihaguan nga di na kita kasimba kay hala mo lang ni gusto ko atong dream house na ko hala di na kita mo simba kasi kita overtime nya no time sa Ginoo nga sige tingnan natin anong kantungan ng iyong pinag-abalahan ay mayroong kababalaghan galing sa aking hand. Hello. Sige tagtrabaho, sige tagka-busy. Nawala ta nag-busy sa atong duties and responsibilities sa spiritual matters ni Lord. Hello. So there are countless casualties. Let's proceed to the next slide. All this, sa tumoni yung nahitabo ni tungod kay faithless city. Walay mga pagtuo. Oh, kaya ang tinuod nga pagtuo, mo patuo. Ang tinuod nga na ay pagtuo, mo patuo. Sa to sa Sunday school ganina, by faith, Abraham obeyed the Lord. Kung tinuod ta na pagtuo, mo obey ta si Ginoo di kay nagtuo ra tay Ginoo, pero wala ta nakasabot nga na siya suko di ay. Tanan nagtuo nga ni Ginoo, pero wala gyud nakabalo unsay suko sa Ginoo, unsay do's and don'ts ni Lord. Faithless city. Walay pagtuo. Daghan kay mga kuan dito, mangbabarang. Daghan kaayo dito babae nga din nga mamanagna. Bisan Christian mo adto dito. Maminyo pa ba ko? Dato ako mabana. Ana, mag-apil na sana magpatagna. Nga naamas Biblia, nga mahimong maayo atong kaumaon, kung mutuman tas ang pulong. Hello? Di na magpabasa sa palad, basahan sa pulong sa Ginoo. Di sa palad, basahon. Pulong sa Biblia, basahon, di palad. Amen? So, palad na basahon. Palad gamiton para iukap si Biblia. Di kay palad. Ka nang badli sa imong palad kay nilapos man usik imong panalangin. Ana dayon. Unsa bitaw no? Let's proceed to the next slide. Okay. So, human na ta ana. Next slide. Last na. Okay. Padayon ta sa Nahum chapter, kawan ako nasulod kay nabisi-bisi punta sa kuan, kung si Manaha. Praise the Lord. Speaking of kamigin, salamat na dahil namis kamigin karong 13 of 14. Hallelujah. Madayon nami, aturan ng duha na kabulan na kalipas at na matupad na siya. Hallelujah. Hindi because of that tupad. Tinupad talaga ni Lord. Hello. Praise God. Sumatod pa din let's proceed to verse 11. Unsay dangatan kung sila nasuko.
Unsa ko na mahitabo sa Nineveh. Matod pa, and you, Nineveh, will also stagger like a drunkard. So kung masuko na si Lord, luoy na ang mga taga Nineveh. Mura na kuno, o kanang mga hubog nga na nga, hubog will stagger like a drunkard. You will hide for fear of the attacking enemy. Kay di ba, ipadala man ni Lord ang mga kontra nga nagkarawahi, nagdala og latos ug grabe ka isog matod pa. Mga hadlok mo, mga kanang mga ngurog mo sa hadlok. All your fortresses will fall. Ang inyong mga wall, ilang mga sana kining mga kanang kutamaya, ang ilang mga wall nga ilang gikuan para dili kasulod ang away matud pa sa pulong sir. All your fortresses will fall, mga hagsa. They will be devoured like the ripe figs that fall into the mouths of those who shake the trees. Sa to, ang ilang mga fortress kung anaon kuno uyugod, mga hagbong kuno matud pa mga tumba. Kay tugutan ni Lord. Nakadungdunon ko sa akong nakita gabi, ibator gahapon ba to. Di kalit nagdabay sa akong wall. Nay bata naglingkod sa wall. Dilikid murag disandig ang bata sa wall. Unya kay ni abot man tong sa tong nga animal murag usa baton sa pagtong nga klase nga animal. Ang bata ana-ana ang bata. Na di man ang bata musugod. Gibira siya sa animal nga dito sa tuiro nakalimot ko. Gibira siya sa animal, gibari palayo. Pagbira jud ana natumpag ang wall. Gigamit sa Ginoo tong hayop nga kanang kuan nga ang bata di malupitan. So abi na to nga kining kuan kaysa to kung si Lord dili mahimo na tong kontra. Mangita siya pamaagig, mugamit siya bisag kinsa para dili ta mahimong biktima. Pero si Lord na gani masuko na to. Wala na gitay protection. Bisag-asa ka pa ingon. Bisag-asa ka pa ingon. Isa to, kung nakasibat kag leon, ha? Na ay makasibat kag bear, pero pag-abot sa balay, ang bitin na po. Ang bitin. Dito kas bitin. Oh, dito kas bitin pa ingon. Hallelujah. So, matod pa, ang ilang protection, wala na. Wala na protection. Atod pa, your troops will be as weak as helpless as a woman. Ang imong grupo, ang inyong mga sundalo, luyan na, helpless as a woman. Sa ato pa, wala na gyoy maasahan. The gates of your land will be open wide to the enemy and set on fire and burn. Ang ganghaan sa inyong yuta para protection matod pa. Mauabri og luag ng pagkaabri. Kay abrihan sa kaaway, unya sunugon. Una karon. Kung ako dili kalayo, baha, earthquake, landslide, happy na. Nga naman, these are expression of God's anger. Hello? Oh. So muna nga, dili na tutugutan nga ang Diyos masuko na to. Kaya kung si Lord masuko, wala, magduko-duko na lang kita sa taguan. Hello? Itong pinalit ng mga sanina nga, kuanwa na di katong sanina do you think ma-rescue pa to, mapuslan pa to glabahan pero di namang pitaa? Wala na. Oh. Naapa ka nakita kahapon tingnan ako sa man giguyod-guyod sa PC. Ala dito na to sa nakaho niya na ito suba. Unsa man nila giguyod-guyod? Kay namalig ka na bitaw mamaligad mga furniture nga mga bangko nga mga hardwood. Ilang gibira. Unsa man gibira? Ang to ako gamitan mga bangko nga display. Kay nasapo na di ay ang ilang displayhanan. Di pangguyod nila, di panghikot dito sa kuan. Kay tungod kay ianod. Nga naman si Lord na so dili na to pasukon si Lord. Ayaw tuguti kung kita sa panahon sa panimbahon. Kung kitang tanan nanimba sa membro sa family, malipay si Lord. Amen. Then isa kami sa ihatag ni Lord sa kuan. The more ang tao maghimog sala, mag-disobey ni Lord, the more ang tubig gakataas. Hello? Kung tubig nga judgment ang iyang gamiton. Kung fire, the more gaka-intense ang kalayo. Kung earthquake, the more ang iyang magnitude of intensity. Hello? Wala kita, daghan tayo kong Lord. Dili narabag din taon po nilig-on ni amuhain ako. Kung sa, ingon pa sa kumangkon, nang bakwit na lang mo daan diri nang. Ingo okay ra. Sa naman po dahil may second floor, ingo mo, una-una na kung moabot og ato panangitan lang.
Na dili ra ragod in town po ni ligo ng ato ikaw na di bahala ka na Lord. Nga naman, sa Ginoo ra kita makalaom. Amen. Hallelujah. Una, naigsuon na ay mga challenges kay aron nga maka hinuklog ta o makaampo ta o makapangay tagpasaylo si Ginoo aron dili na sila masuko. Shall we all stand up? Oh, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. 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 Let's worship the Lord. Let's